Narito ang mga madalas itanong ng mga magulang tungkol sa 3-term calendar, grading system, awards at learning continuity. Magandang araw po sa ating mga magulang at tagapag-alaga. Upang mas maunawaan natin ang mahahalagang pagbabago ngayong taong pampanuruan, sasagutin po natin ang ilang madalas na itanong tungkol sa 3-term calendar, report card, grading system, awards at recognition, learning continuity at ng strengthened senior high school. Ano ang 3-term calendar? Ang 3-term calendar ay nangangahulugang ang buong taong panuruan ay hahatiin na sa 3 termino sa halip na 4 na markahan. Layunin nito na magkaroon ng mas mahaba at mas protektadong panahon para sa pagtuturo at pagkatuto. Mababawasan ang hindi kinakailangang pagkaantala ng klase at mabigyan ng sapat na panahon ang paaralan para sa intervention, feedback, wellness at paghahanda. Ano ang schedule ng 3 termino ngayong taong 2026 to 2027? Para sa taong panuruan, ang pagbubukas ng klase ay sa Hunyo 8, 2026 at ang pagtatapos ng school year ay sa Abril 8, 2027. Sa pangkahalatan, ang Term 1 ay mula Hunyo hanggang Setyembre, ang Term 2 ay mula Setyembre hanggang Disyembre at ang Term 3 ay mula Enero hanggang Abril. Ang paaralan pa rin ang magbibigay ng eksaktong petsa para sa assessment, parent-teacher conference, card distribution at iba pang gawain. Ano ang opening block? Ang opening block ay isinagawa sa simula ng taong panuruan. Sa panahong ito, ginagawa ang orientation ng mga mag-aaral at magulang, learning profiling, pag-aayos ng klase, readiness checks, beginning of school year assessment, health checks, psychological support activities, at pagguha o pag-update ng mga mahalagang impormasyon ng mga mag-aaral. Mahalaga ito upang malaman ng guro ang kalagayan at pangangailangan ng mga bata bago magsimula ang regular na pagtuturo. Ano ang instructional block? Ang instructional block ang pangunahing panahon para sa pagtuturo at pagkatuto. Dito isinasagawa ang regular na aralin, learning activities, quizzes, written outputs, performance tasks, projects, remediation, enrichment, at monitoring ng proseso ng mga mag-aaral. Sa panahong ito, inaasahang masubaybayan ng mga magulang ang kanilang attendance, performance, at mga kailangang ipasa ng kanilang anak. Ano ang end-of-term block? Ang end-of-term block ay nagaganap pagkatapos ng bawat termino. Maaari itong gamitin para sa intervention, enrichment, computation of grades, pagbibigay ng feedback, parent-teacher conference, paghahanda ng school forms, professional development ng mga guro, wellness activities, at paghahanda para sa susunod na termino. Hindi ito basta free time, ito ay panahon ng suporta ng mga mag-aaral at paghahanda ng mga guro. May grado pa rin ba sa mga report card? Oo, ngunit nakadepende ito sa baitang. Ang kindergarten hanggang grade 3 ay gagamit ng descriptive reporting samantalang ang grade 4 hanggang grade 12 ay gagamit ng numerical grades. Paano mamarkahan ang kindergarten learners? Ang mga mag-aaral sa kindergarten ay hindi pangunahing mamarkahan gamit ng numerical grades. Ang kanilang progreso ay ilalarawan gamit ang descriptive marks tulad ng BG, beginning, ibig sabihin nagsisimula pa lamang, malinang ang inaasahang kakayahan. DV or developing, ibig sabihin ay may ipinakitang pag-unlad, ngunit kailangan pa ng gabay at pagsasanay. CO or consistent, ibig sabihin palagian ng naipapakita ang bata ang inaasahang kakayahan. Paano mamarkahan ang grades 1 hanggang grades 3 learners? Ang grades 1 hanggang grades 3 ay gagamit din ng descriptive grades sa halip na karaniwang numerical grades. Ang descriptive levels ay A, advancing o namumukod tangi, B, benchmarking o napamamalas, C, connecting o natutungo, D, developing, napapaunlad, at E, emerging, nagsisimula.
Ibig sabihin, sa halip na puro numerong gaya ng 90 o 85 ang makikita, mas ilalarawan kung gaano nananilinang ng kakayahan ang bata. Bakit descriptive grades ang ginagamit sa kindergarten hanggang grade 3? Dahil ang mga batang nasa murang baitang ay nasa yugto pa ng paglinang ng foundational skills tulad ng pagbasa, pagsulat, pagbibilang, pakikisalamuha at pag-unawa. Mas nakakatulong ang descriptive grading upang makita ng magulang kung ano ang kayang gawin ng bata, ano pa ang kailangang paunlarin at anong suporta ang dapat ibigay sa bahay at paaralan. May Academic Excellence Award ba ang kindergarten hanggang grade 3? Sa ilalim ng binagong patakaran, ang Key Stage 1 na kinabibilangan ng kindergarten hanggang grade 3 ay hindi sumusunod sa karaniwang sistema ng Excellence Award. Mas binibigyang diin ang antas na ito ang developmental progress, foundational literacy and numeracy, socio-emotional development, participation at readiness ng bata para sa susunod na baitang. Sino ang maaring tumanggap ng Academic Excellence Award? Ang Academic Excellence Award ay para sa mga mag-aaral na Key Stage 2 hanggang Key Stage 4 o sa pangkahalatan ay Grade 4 hanggang Grade 12. Maaring makatanggap ng Academic Excellence Award ang isang mag-aaral kung may general average na 90 pataas, walang final grade na mas bababa sa 80 sa alinmang learning area, at nakatutugon sa pamantayan ng conduct at iba pang school requirements. Ano ang dapat bantayan ng mga magulang sa bawat termino? Dapat bantayan ang attendance, written works, performance tasks, projects, behavior, reading ability, numeracy skills at feedback ng mga guro. Tandaan po natin na kahit naiintindihan ng bata ang aralin, maaring bumaba ang grado kung maraming kulang o hindi sapat na mga outputs. Ano ang learning continuity? Ang learning continuity ay nangangahulugang ipagpatuloy ang pagkatuto hanggat maaari sa panahon ng emergency. Ngunit hindi sinasakripisyo ang kaligtasan at kapakanan ng mga mag-aaral. Maaring kabilang dito ang bagyo, baha, lindol, matinding init, hindi magandang air quality, power interruption, transport strikes, disease outbreaks, karahasan, o armed conflict. Ano ang ibig sabihin ng hayo, hinay, hinga, at hinto? Ito ang apat na antas na learning continuity response. Ang hayo ay nangangahulugang continue. Ipagpapatuloy ang regular na in-person learning kung ligtas at handa ang mga mag-aaral, guro at school personnel. Ang hinay ay nangangahulugang is in. Ipagpapatuloy ang pagkatuto ngunit mas mabagal at mas flexible na paraan. Maaring paikliin ang gawain, bawasan ang bilang ng subjects sa isang araw o gumamit ng flexible learning materials. Ang hinga ay nangangahulugang check-in. Mas inuuna rito ang kalagayan, kaligtasan at well-being ng bata. Binabawasan ang academic demands, maring gumamit ng guro ng low-stakes activities, review tasks, family kits, check-in guides o simplified learning materials. Ang hinto naman ay nangangahulugang stop. Pansamantalang ihihinto ang academic learning kapag nasa panganib ang kaligtasan, proteksyon o pangunahing pangangailangan ng mga mag-aaral at pamilya. Ang prioridad ng emergency response, protection, mental health, and psychosocial support at basic needs.